Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 30 taong gulang na binatang si Abel. Isang binata na takot humawak ng baril. Napilitan siyang sumama sa kanyang ama na si Mang Ruben. Siya ang commander ng kilusang tumutulugsa sa pamahalaan. Sa una ay hindi niya naiintindihan ang ipinaglalaban ng kanyang ama. Ngunit nang bigla siyang atakihin ng isang kakaibang baboy ramo, ay napagdesisyonan ng binata na humawak na rin ng baril. Tinuruan siya ng kaibigan niya na si Magno. Dati itong sundalo at ngayon ay isa ng rebelde. Ngunit isang gabi, bigla silang sinalakay ng mga sundalo. Habang inililigtas ng kanyang ama ang isang bata, ay tinamaan ito sa likod ng baril. Yun ang naging dahilan para ipasa kay Abel ang pamumuno sa kilusan. Pagkakalooban siya ng isang medalyon na magagamit niya laban sa puwersa ng mga kalaban. Ano kaya ang matutuklasang lihim ng binata tungkol sa pagkatao ng mga kalaban? Magagawa kaya niyang labanan ang mga nilalang na nagtatago sa pagkatao ng mga sundalo? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang commander na lumusob sa tribo ng mga aswang na bangkilan. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sige, sunugin niyo lahat ng kanilang bahay nang wala na silang babalikan. Patayin ang mga bata, babae, at kahit ang matatanda. Wala kayong ititira kahit na sino. Magno, patamaan mo ng bala ang hayop na mayor na yan. Hindi baling malaman nila kung saan tayo nagtatago. Ang mahalaga, mamatay ang sakit na yan. Pero, Commander Ruben, delikado po eh. Huwag na muna tayong lumaban sa kanila. Marami mapapahamak sa mga kasama natin. Lalo pa't naiwan natin sa kubo ang iba nating mga sandata. Kung ganun, pababayaan ko na lang ba na sunugin nila ang kampo natin? Atin ang lupang ito. Sila na nga ang hindi nagpapasahod ng maayos sa kanilang manggagawa. Sila pa ang may ganang magpasunog sa mga bahay natin. Kailangan may gawin ako. Papatayin ko silang lahat. Wala silang karapatan na magpalayas sa atin. Huwag, Commander. Nakikiusap ako. Huwag niyong gawin to. Isipin niyo muna ang kalagayan namin. Isa pa, naiwan niyo ang tabak sa bahay. Anong gagamitin niyo laban sa kanila? Nakalimutan niyo na po ba kung gaano kayo kahalaga sa amin? Paano naman po kung pati kayo ay mapahamak? Sino pong papalit sa inyo? Saglit na natigilan ang may 55 taong gulang na lalaking si Mang Ruben. Matagal na silang nakatira sa lupang sinisira ng bagong halal na mayor ng baryo Masugbu. Lahat ay nagbago simulan ng maupo sa panunungkulan ang ganid na mayor. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa mga sundalong binabayaran nito para manggipit ng tao. Mula sa kanilang harapan, sa kanilang pinagtataguan, natanaw nilang lahat kung paanong inabutan ng pera ng mayor ang mga sundalo bago umalis ang mga ito, habang ang pinuno ay kinausap nito ng masinsinan. Ligtas kayo sa usaping ito, Renato. Basta ipangalat niyo sa lahat na nabuwag na ninyo ang mga rebelde. Sabihin niyo sa taong bayan na nangingidnap sila ng mga tao para ipagpalit ng pera sa pamilya nila at isa ko sa biktima nila. Sirain niyo sila nang wala na silang ibang mapuntahan para walang magbigay sa kanila ng tulong. Ang mismong taong bayan ang makakalaban nila. Sige na, alalayan mo ko kunwari
Sa baryo tayo mismo dadaan upang makita ng lahat ang kaapihan na sinapit ko sa mga rebelde. Lagyan mo ko ng uling sa muka para maging kapanipaniwala ang pagpapanggap ko. Mapupunta sa iyo ang parangal sa pagkakaligtas mo sa akin, Renato. Basta't sundin mo lang ang lahat ng pinapagawa ko sa inyo. Walang kaalam-alam si Ignacio na lahat ng mga yon ay narinig at nasaksiyan ng mga taong inalisan nila ng tirahan. Isang palabas na tuluyang sisira sa pagkatao ng mga rebelde na lihim na tumutulong sa mga tao. Napakuyom ang kamao ni Mang Ruben dahil sa labis na galit. Gusto niyang magpakita at patayin na ang mga ito. Subalit nag-alala siya sa kanyang mga kasama. Sinulya pa nito ang nakadapa niyang anak na si Abel. Tahimik at walang balak makiisa sa kilusan. Habang si Magna naman ay hindi makapaniwala sa gawain ng dati niyang kinabibilangang samahan. Yun ang naging dahilan para mas lalo pa siyang mamulat sa katotohanan. Sa baluktot na pamamahala ng gobyerno na una niyang pinaniwalaan. Commander, umalis na po tayo rito. Bago pa nila malatang dito tayo nagtatago. Teka, paano ang tabak ko? Alam mo naman na mahina ang bisa ng medalyon kapag walang sandatang yon. Pero marami na po nagbabantay sa paligid at kasalukuyang nasusunog na ang ating mga bahay. Kaya tara na po. Balikan na lamang natin sa araw na hindi sila nakabantay sa lahat ng daan. Tara na ho, Commander. Saka lang nawala ang pagnanais ni Mang Ruben na balikan ang kanyang sandata sa nasusunog nilang bahay. Maingat silang naglakad papalayo sa dati nilang tirahan. Lahat ay halos maluwa sa ilang beses nilang paglipat-lipat ng lugar para gawing tirahan. Tuluyan ang nakuha sa kanila ang kanilang lupain. Ang iba na nabiyag sa kanilang mga kasamahan ay pinatay, ikinulong at ang iba ay sapilitang pinagtatrabaho sa tubuan sa asyenda mismo ni Ignacio. Lahat ng kalupitan ay naranasan nila sa ilang buwan na pagkakaupo ng isang mayor na bigla na lamang sumulpot sa kanilang lugar at sinabing pag-aari niya ang kanilang lupain dahil anak daw ito ng unang nagmamay-ari sa asyenda. Samantala, ang may 30 taong gulang na binatang si Abel naman, bilang isang anak ng commander ng mga rebelde, galit na galit siya at nagmamaktol sa ilang beses nilang paglilipat ng bahay. Araw-araw silang nagtatago na para bang mga kriminal. Hindi niya matanggap na sa kabila ng pagtulong nila sa mga tao, ay yun pa ang kanilang mararanasan. Kulang na lang ay ibigay nila sa iba ang kanin na isusubo nila. Mabigyan lang ng pagkain ang mga taong naghihirap nang dahil sa mapagsamantalang mayor na si Ignacio. Kaya habang naglalakad ay hindi maitago ni Abel ang galit sa mga nangyayari sa kanila. Naglalakad na naman kami sa mahabang kalsada na to. Ay buwisit, walang katapusan na. Palipat-lipat ng lugar. Walang permanenteng bahay, walang lupain. At kahit saan kami magpunta, hinahanap kami ng mga sundalo na ang tingin sa amin ay mga daga. Hoy Abel, ano na naman ba ang ibinubulong-bulong mo dyan ha? Maglakad ka na lang. Alalayan mo ang paragos ng hindi mahirapan ang kalabaw natin. Teka, sino bang kausap mo? Sarili ko lang po ang kausap ko, Tay. Nakakapagod na po kasing ganitong buhay. Wala na po bang katapusan to? Hanggang kailan po tayo magpapasakop sa lintik na mayor na yun, Tay? Bakit hindi na lamang tayo umalis sa baryong to? Hanggang ngayon ba naman, nagbubulag-bulagan ka pa rin sa mga nakikita mo ha, Abel? Hindi mo pa rin ba nakikita kung paano nila sinunog ang bahay natin? Kung paano tayo ginulo ng mga sundalong yon? Kahit saan tayo magpunta, anak, hahabulin at hahabulin pa rin nila tayo. Dalawa ang kaaway natin. Ang politikong mayor na yon at ang sundalong yumuyurak sa ating mga karapatan.
Ginagamit nila ang kanilang posisyon para gipitin tayong mahihirap. Habang ikaw, wala kang pakialam sa totoong nangyayari sa paligid mo. May gana ka pang magreklamo na parang ikaw lang ang nahihirapan. Hindi po yun ang ipinipunto ko eh. Kaya ako nagkakaganito, Tay. Bakit hindi na lamang tayo umalis sa baryong to? At mas gusto nyo pang pamunuan ng kilusan na kumakalaban sa pamahalaan? Para saan pa po ipinaglalaban nyo? Kung mamamatay naman tayong lahat dito. Tsaka hindi po tayo nanggugulo sa kanila. Sa halip, tumutulong pa nga po tayo sa kapwa natin mahihirap. Pero bakit hindi nila tayo maintindihan? Ang gusto lang naman po natin ang pantay-pantay na karapatan natin sa pamahalaan. Pero dumagdag pa kayo sa problema ng gobyerno natin. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Abel, ha? Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang ama mo. Kaya umayos ka. Baka tamaan ka. Alam ko po na ama ko po kayo. Kaya bilang anak po ninyo, nag-aalala po ako sa kaligtasan nyo eh. Kaya sana naman huli na to. Umalis na po tayo sa lugar na to at pabayaan na silang lumaban sa kanilang mga karapatan. Tanggapin na natin ang katotohanan na walang laban ng mga naghihirap sa kapangyarihan ni Mayor Ignacio. Hindi natin madadala sa hukay ang lupang pinaglalaban natin. Hindi kung ano lang ang ipinaglalaban natin dito, Abel, kundi prinsipyo ng bawat tao na naghihirap ng dahil sa kanila. Habang sila nagtatamasa ng sarap ng buhay gamit ang kaba ng bayan. At sinong gusto mong lumaban para sa mahihirap, ha? Mga sundalo ba ng pamahalaan? Nakita mo ba kung paano sila nagpasakop sa salapi ng isang mayor? Hindi gobyerno ang pinaglilingkuran nila, kundi salapi. At habang maraming tiwaling politiko at mayayaman na nangaapi sa kapwa natin mahihirap, ay hindi tayo titigil sa pakikibaka. Pero hanggang kailan tayo lalaban, Tay? Marami na nga namamatay sa kasamahan natin, oh. Tignan niyo ang mga bata. May kinalaman ba sila sa pinaglalaban nyo? Hanggat hindi natin nakakamit ang pantay na pagtingin ng pamahalaan, hindi tayo maaaring mapagod. Ang batang yan, kasama sila sa mga ipinaglalaban ko. Sa mga tao naman na walang ibang gusto kundi ang makamit ang mataas na kapangyarihan para ibaon tayo sa putik na kilalulugmukan natin. Lahat sila ay magtatagumpay kung hindi natin sila lalabanan. Anak, panahon na para lumaban. Kaya sana naman, magising ka na rin sa katotohanan. Dahil balang araw, ikaw ang papalit sa pamumuno ko at gusto ko. Igala mo na ang paningin mo at tignan mo kung anong totoong sitwasyon ng buhay natin. Inilinga ng may 30 taong gulang na binatang si Abel ang kanyang paningin sa paligid. Nasa gitna sila ng malawak na palayan. Naglalakad kasama ang maraming pamilya. Inumaga sila sa paglalakad habang nakapaa at walang maayos na damit. Kasama ang sanggol, mga batang walang alam sa labanan. Ang mga sugatan naman ay naghihirap sa pagbubuhat ng mga naisalbang gamit. Dala ang konting palay na hila naman ng mga kalabaw sa paragos. Sakay ang mga babaeng may sakit kasama ang kanyang ina na si Aling Delia. Magmula nang magkaisip si Abel, ganun na ang naging buhay nila. Idagdag pa ang pagpapalayas sa kanila ng mayamang hasyendero sa pataniman ng tubo. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay nakahanap sila ng maayos na lugar na pwede nilang pagtayuan ng bahay. Sa gitna yon ng malawak na damuhan na napapaligiran ng nagtataasan na mga puno. Malayo sa baryo, malayo sa hidwaan ng bawat tukbo ng kilusan. Sa kabila ng pagod, ay matyaga silang nagtulong-tulong sa pagtatayo ng bago nilang tahanan. Si Mang Ruben ay naging abala sa pagtatayo ng mga haligi, kasama si Mang Ernie, na tatay ni Magno. Pare, tukuran mo pa. Pigilan mong pagbagsak ng haligi. Abel! Abel anak, halika nga rito. Bakit po, Tay? Ikuha mo nga ako ng panali kahit baging para maitayo ko na tong haligi. Bilisan mo at tulungan mo kami rito ni paring Ernie. Opo, Tay. Mabilis na tumakbo si Abel papunta sa kakahuyan. Agad siyang nakahanap ng baging na nakalawit sa mga puno.
Nang makakuha siya ng sapat na dami, ay agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ama at ni Mang Ernie. Tay, heto na po ang baging. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Wala ka nang maitutulong. Sapat na ang pagkuha mo ng baging. Kami na ang bahala ni Paring Ernie. At siya nga pala, puntahan mo muna ang nanay mo at tanungin mo kung wala na siyang lagnat. Kapag maayos ng pakiramdam niya, pakainin mo siya. Meron pa yatang natirang atay ng baboy ramo sa Tupperware. Opo, Tay. Iniwan muna ni Abel ang kanyang ama at nilapitan ang kabilang kubo para silipin ang kanyang ina na si Aling Delia. Naabutan niya itong hinahabol ang sariling hininga dahil sa sunod-sunod nitong pag-ubo. Bakas sa anyo ng kanyang ina ang labis na pagod at paghihirap sa sakit nito sa baga. Nay, bakit hindi pa po kayo kumakain? Kumusta na raw po ang pakiramdam niyo, sabi ni tatay. Umangat ng tingin si Aling Delia habang sapu-sapu ng palad nito ang bibig. Bahagyang namutla ang mukha nito at sinabing mamaya na lang daw ito kakain. Masama raw ang pakiramdam nito kaya hinayaan niya muna na magpahinga ito. Matagal nang napapansin ni Abel na para bang palaging masama ang pakiramdam at hindi mahilig kumain ang kanyang ina. Kung minsan naman ay nahuhuli niya ang kanyang ama na pinapakain ng sariwang puso ng baboy ramo, si Aling Delia. Ayon sa kanyang ama, ay maganda raw yung gamot sa mga taong may sakit sa baga. Kaya naisipan ni Abel na manghuli ng baboy ramo para sa kanyang ina. Kaya't sumilip muna siya sa kinaroroonan ni Mang Ruben. Pero napansin niya na wala na si Mang Ernie at si Magno na ang pumalit sa pag-aayos ng bahay. Nang masiguradong hindi malalaman ng kanyang ama ang gagawin niya, sinamantala ng binata ang pagkakataon. Mabilis niyang tinahak ang daan papunta sa kakawyan. Nang makarating siya sa gitna ng kagubatan, ay iginala niya ang kanyang paningin. Mukhang marami ang mga nakatirang hayop sa gubat na to, ha. Ayos, tamang-tama para manghuli ng baboy ramo. Teka, sa bahaging yun, parang may gumagalaw sa halaman. Naghanap ng kahoy na pwedeng magamit na pangpalo sa hayop si Abel. Nang makahanap ng kahoy, ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng halaman. Hindi niya inalis ang paningin sa halaman, ngunit nagulat siya nang maunahan siya ng tingin ng hayop habang dinig na dinig niya ang pagkadurog ng buto sa loob ng bibig nito. Tangkasa nang hahampasin ni Abel ng kahoy ang baboy ramo nang mapansin ang taong nakahandusay sa lupa. Wakwak ang muka at wakwak ang tiyan. Dala ng takot, nabitiwan ni Abel ang hawak niyang kahoy. Diyos ko, anong klase ka nila lang? Bakit ka kumakain ng tao? Nanigas ang binti ni Abel, lalo na nang biglang sumugod ang baboy ramo sa kinaroroonan niya. Pinilit ni Abel na maigalaw ang kanyang binti, sabay takbo ng mabilis papalayo sa baboy ramo na patuloy naman na humahabol sa kanya. Pero kahit saan siya magpunta ay nakasunod ito. Halos hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at dahil sa pagmamadali ni Abel ay bigla siyang natisod ng kahoy na nakaharang sa kanyang dinaraanan. Bumagsak siya sa lupa at ganun na lamang ang takot niya nang makita ang baboy ramo na dahan-dahan nang lumalapit sa kanya. Huwag ka lalapit! Nakikiusap ako! Huwag ka lalapit! Habang umaatras na nakaupo si Abel, ngumisi ang baboy ramo at tumulo ang malapot nitong laway na may bahid pa ng dugo mula sa nilapa nitong katawan ng tao. Tangka na sanang kakagatin siya ng nilalang nang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng baril at bumagsak ito sa lupa. Nagkikikisay ang katawan ng baboy ramo
dahil sa pulburang pumasok sa katawan nito. Kasunod ng paglapit ng yabag ng mga paa mula sa taong tumulong sa kanya. Pagtingin niya ay nakita niya ang kanyang ama na si Mang Ruben. Bakas sa mukha nito ang pinaghalong galit at pag-aalala. Galit na galit itong nagsalita. Munti ka na mapahamak nang dahil sa kaduwagan mo. Sinasabi ko sa'yo na pag-aralan mo ng gumamit ng baril, Abel. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nakabantay ako sa'yo. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Ruben habang isinusukbit ang M14 rifle sa balikat nito. Mabilis na tumayo si Abel at hinarap ang kanyang ama. Simula pagkabata ay ayaw niyang humawak ng baril dahil ayaw niyang mamuhay ng katulad sa kanyang ama na tago ng tago sa bundok. Sinalubong niya ng masamang tingin ang nag-aalalang si Mang Ruben. Maging aral sana sa'yo ang mga nangyari sa'yo ngayon. Ikaw lang ang walang baril sa samahan natin, anak. Kaya't sana, pag-isipan mo ang sinasabi ko. Kahit wala po akong armas o baril, kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko. At kahit kailan, hindi po ako magiging kabilang sa samahan nyo, Tay. Dahil wala akong balak na makiisa sa pakikibaka nyo. Hindi ko lang po kayo maiwan. Kaya nandito pa rin ako sa poder nyo. Umaasa pa rin ako na balang araw ay matatanggap at maiintindihan mo rin kung anong ipinaglalaban namin, anak. Paano kung hindi ko narinig ang sigaw mo kanina? Kung inatake ka ng baboy ramo na yan, anong ipanlalaban mo? Laway? Kaya mag-isip ka habang maaga pa. Tay, pwede po ba? Ayoko po munang pag-usapan ng tungkol dyan. At saka, kaya lang naman po ako natakot sa baboy ramo na yan dahil meron akong nakita kanina. Nakita ko po na kumakain po siya ng katawan ng tao, Tay. Kapag ganyan ang hayop, natitiyak kung hindi siya ordinaryong baboy ramo, di ba? Malamang, na isa po siyang aswang, Tay. Tama po ba ako sa sinabi ko? Natigilan si Mang Ruben sa tanong na yun ng anak niyang si Abel. Umiwas ng tingin ang kanyang ama, saka tumingin sa direksyon na pinagmulan ng kanyang anak. Bumakas sa anyo nito ang pag-aalala. Sinamahan ni Abel ang kanyang ama na puntahan ang biktima ng baboy ramo. Pagdating nila roon ay tumambad sa kanilang paningin ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruben nang makilala kung sino ang namatay. Diyos ko, paano napunta rito si paring Ernie? Ang sabi niya kanina magpapahinga lang siya dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Sinamahan pa nga siya ni Mang Baldo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Abel nang marinig ang sinabing yun ni Mang Ruben. Hinilinga nila ang kanilang paningin sa paligid, pero wala naman si Mang Baldo. Biglang nag-alala ang mag-ama dahil hindi nila alam kung paano sasabihin sa kanyang kaibigan na si Magno ang nangyari sa ama nito. Natitiyak niya na hindi nito matatanggap ang sinapit ni Mang Ernie. Tay, paano po yan? Dapat malaman po ito ni Magno. Huwag ka muna magsasabi kay Magno, anak, ng tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Malaking gulo ito. Pero bakit po, Tay? Karapatang malaman ni Magno ang nangyari kay Mang Ernie. Hindi po natin ito maitatago sa kanya na matagal. At saka bakit may ganito? Anong nilalang ang baboy ramo na yun, Tay? Hindi ako sigurado kung anong klaseng nilalang siya. Pero isa itong palatandaan na isang aswang ang baboy ramo na yun. Kailangan natin balikan ng baboy ramo. Bilisan mo, anak. Tara na! Nagmamadaling naglakad ang mag-ama pabalik sa pinagbagsakan ng baboy ramo. Ngunit wala na roon ang katawan ng hayop. Bahid na lang ng dugo ang nakita nila sa lupa. Nagkatinginan ang mag-ama. Hindi sila makapaniwalang makakakita sila ng ganoong klaseng nilalang na kayang pumatay ng tao. Hindi na muna natin ipagsasabi sa mga kasama natin ang mga natuklasan natin ito, anak. Magdudulot ito ng kaguluhan sa ating kilusan. Pero, Tay, paano po ang pamilya niya, Tay?
Paano si Magno? Sa takdang panahon, malalaman din niyang nangyari tungkol sa kanilang padre de pamilya. Tara na, umalis na tayo. Baka marami pang nilalang ang nagtatago sa lugar na ito. Wala nang nagawa ang binata nang iwan nila ang katawan ni Mang Ernie. May pag-aalalang luminga sa paligid si Abel habang nakasunod sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang sandali, ay muling nakabalik ang mag-ama sa kanilang kuta, kung saan abala pa rin ang mga tao sa pagtatayo ng kanilang bahay. Walang kaalam-alam ang mag-ama na ng mga oras na yun ay naghihirap si Aling Delia. Sumusuka na ng dugo habang habol ang sariling hininga. Ngunit nang makita nito sina Mang Ruben at Abel, bigla itong nagkunwaring malakas at walang nararamdamang sakit. Delia, bakit hindi ka muna magpahinga? Namumutla na naman ang mukha mo. May masakit na naman ba sa'yo? Umiling si Aling Delia bilang tugon sa tanong na yon ni Mang Ruben. Ngumiti ito ng matamis upang mabawasan ang pag-aalala ng asawa, habang si Abel naman ay bakas pa rin ang pag-aalala at takot sa mga natuklasan niya sa kakahuyan. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina na hindi makatingin sa kanyang gawi. Sa halip ay humiga ito ng patalikod sa kanila at binalot ang katawan ng kumot. Palaging ganoon ang kilos ng kanyang ina sa tuwing kinakausap nila ito, kung minsan naman ay nahuhuli niya itong nakatanaw sa malayo at malalim ang iniisip. Hindi nagtagal ay iniwan nila si Aling Delia. Lumabas sila ng bahay at sumali sa pagpupulong ng kanilang kilusan. Si Mang Ruben bilang commander ng samahan ang unang nagbukas ng usapan. Buhay ang nakataya sa bawat maling desisyon natin. Kahit ginawa ko ng lahat para sa kilusan, marami pa rin ang nakakarating sa akin na mga hinaing ninyo. Alam ko na marami sa inyo ang tutol sa ginawa nating paglikas sa tirahan natin. Bilang commander ng inyong pangkat, tungkulin ko na pangalagaan kayong lahat. Kahit dito pa lang, ay tapusin na natin ang mga tanong na matagal na ninyong hinihingan ng kasagutan. Ngayon sabihin ninyo, ano bang isinisigaw ng mga damdamin ninyo? Dahil sa tanong na yon ni Mang Ruben, si Magno ang sumagot. Tumayo ito at humarap sa kanilang mga kasama. Commander Ruben, ang akala nyo at ang akala namin, kapag natalo na ninyo ang mga sundalo at ang mga taong nangangamkam ng aming lupain, atin na ang lupa. Wala namang gugulo sa atin. 2 taon na tayo nagtitiis sa maling pamamalakad nila. Pero nasan tayo ngayon? Nandito sa bundok, nagtatago. Nakikitira sa lupang hindi naman natin pag-aari. Ang buong akala ng mga magulang ko, kapag sumama kami sa kilusan ninyo, ay magkakaroon na kami ng katahimikan. Pero hindi pala. Magno, may pinaguhugutan ba ang dahilan ng mga sinasabi mo? Kung ganun, sumama ka ba sa kilusan upang mabawi ang lupang dati ay sa atin? Kaya nga tayo nakikipaglaban sa kanila upang makamit ang ating mga karapatan. Kahit na kailan ay hindi natin makakamit ang katahimikan sinasabi mo hanggat may galid na tao sa pamahalaan. Ano bang karapatan ang ipinaglalaban mo, Magno? Karapatang inangkin ng mga asyendero. Kulang tangkam kami nila, pati ninyong mga ani, na dapat ay ilalaman natin sa kumakalam nating mga sikmura. Ngayon ay pinapaalis tayo sa sarili natin mga lupa. Commander Ben, yun ang dahilan kung bakit sumama ako sa kilusan ninyo. Na kahit dati akong sundalo, ay mas pinaniwalaan ko kayo. Nakita ko ang baluktot na pamamalakad sa pamahalaan. Sana naman sa pagkakataong ito, makamit na natin ang mga isinisigaw ng ating kilusan. Naiintindihan ko kung ano ang pinaguhugutan ng mga galit ninyo. Pero mga kasama, sa pagkakataong ito, tatayo na tayo at lalaban sa mga taong mapagsamantala. Ngunit paano natin gagawin yun, Commander Ruben? Meron pang kumakalat na balita na tayo raw ay masasama dahil kinokontrol mo raw kami
at ginagamit nyo kaming dahilan para magawa ang sarili nyong layunin. Patunayan nyo po na nagkamali sila ng paniniwala sa ating kilusan. At kaya raw kami naging isang rebelde ay para lamang gawin kaming dahilan upang gumawa ng kasalanan na taliwas sa ating gobyerno. Bago tayo lumaban, unahin muna natin na linisin ang pangalan natin sa taong bayan. Malimbalita ang ipinagkakalat nila para buwagin ang ating kilusan. Hindi tayo magpapaapekto sa kanila, Magno. Sige, rebelde na kung rebelde. Pero bakit nga ba kami nagre-rebelde? Dahil nilalabanan namin ang pang-aabuso ng mga asindero. Alam niyo ito. At alam niyo rin na kahit wala kami, hahanap sila ng dahilan para mawala kayo sa inyong mga bukid. Sisiraan nila tayo hanggang magmukha tayong masama sa paningin ng lahat. Kaya ang paglaban sa kanila ay pagkakataon na rin natin na linisin ang mga pangalan natin sa taong bayan. Walang nakapagsalita sa sinabing yun ni Mang Ruben. Maging si Magno na napatungo na lamang dahil naintindihan nito kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ruben. Si Magno ay dating sundalo. Hindi nito agad naiintindihan kung bakit mas pinili nilang maging isang rebelde. Ngunit pagkatapos nitong makita ang kaapihan na dinanas nila sa kamay ng mga taong ganid sa salapi, tuluyan itong nakiisa sa kanila sa pakikipaglaban sa mga kinauukulan. Pagkatapos ng pagpupulong na yon, ay nagpahinga sila sa kanilang mga bahay. Isang gabi, nakita ni Abel ang kaibigang si Magno. Naglilinis ito ng baril at malayo ang tanaw. Nilapitan niya ito at tumabi siya sa upuan ng kanyang kaibigan. Pumuputok ba yan? Siyempre, no? Halika, Abel, tignan mo. Hawakan mo ang baril ko. Sabihin mo, ayaw mo pa rin ba sumama sa mga ipinaglalaban namin? Pag-aralan mong gamitin ang baril para naman kaya mo na rin makipaglaban sa mga taong gustong manakit sa atin. Kunin mo, subukan mo lang. Baka sakaling magbago ang isip mo. Kinuha ni Abel ang baril na iniaabot sa kanya ni Magno. Malamig yon na medyo mabigat. Sinipat-sipat niya sa ere at para bang nakaramdam siya ng kapanatagan ng loob nang mahawakan niya yon. Grabe, mabigat pala to, no? Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong klaseng baril. Ilang sundalo na bang napapatay nito? Marami na at halos hindi na mabilang. Ngunit sa bawat bala na kumakawala sa baril ko, isang buhay ang inililigtas nito. Sinubukan ni Abel na itutok ang baril sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Pero pinigilan siya ni Magno. Tumayo ito at hinawakan ang kanyang daliri para ituro kung paano niya gagamitin yon. Hindi ganyan, Abel. Ang daliri mo, ilagay mo sa gatilyo. Saka mo sipatin sa dulo sabay tutok. At itaas mo ng ganyan. Sipatin mo ron. Ang dali mo palang matuto eh. Saka bagay sa'yo ang humawak ng baril, ha? Parang bigla akong nakita si Commander Ruben sa katauhan mo. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kami naging isang rebelde. Sige, turuan mo akong gumamit ng baril, Magno. Matagal na hindi nakapagsalita si Magno dahil sa sinabing yun ni Abel. Para bang sinusuri pa nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Pagkatapos ay kinuha nito ang baril kay Abel. Tumanaw si Magno sa kasamahan na abala rin sa paglilinis ng mga baril. Saka nagsalita. Sige, tuturuan kita. Bukas na bukas din ay magsasagawa tayo ng pagsasanay. Ngunit, bakit bigla mo naisipang gumamit nito? Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Oo, Magno. Gusto kong intindihin kung paano kayo lumalaban. Siguro nga'y tama si tatay. Panahon na para lumaban. Hindi habang buhay na makakapagtago tayo sa tauhan ni Mayor Ignacio. Pero bago yun, Magno, naniniwala ka ba sa mga aswang? Oo naman. Lahat kami ay alaman tungkol sa mga aswang. Ikaw lang yata ang walang kaalam-alam tungkol sa kanila.
Marahil, hindi mo pa alam ang kwento sa bayani ng ating samahan. 50 taon nang nakalilipas. Si Commander Aguila, inubos niya noon ang hukbo ng mga aswang na bangkilan. Aswang na bangkilan? Teka, ano bang uri ng aswang ang bangkilan? Ayon sa kwento sa akin ni tatay noon, ang aswang na bangkilan ay may kakayahang mag-anyong ibon, pusa, tsaka baboy ramo. Pero mas madalas ay nag-aanyo silang baboy ramo. Alam mo bang ginagamit nila ang magandang muka para akitin ang kanilang magiging biktima? Teka, sandali lang. Bakit naman napunta ang usapan natin sa aswang na bangkilan? Wala lang, nabanggit ko lang. Kaya turuan mo na akong humawak ng baril. Dahil magmula ngayon, kasama niyo na ako sa laban na to. Babawiin natin ang mga kinuha nila. Matapang na pahayag ni Abel, bigla rin bumakas sa anyo ng binata ang pag-aalala. Napabuntong hininga si Abel dahil hindi niya alam kung paanong ipagtatapat kay Magno ang nangyari sa ama nito. Sa bagay na yon, ay ipapaubaya na lamang niya sa kanyang ama kung paano ito ipagtatapat sa kanyang kaibigan, ang tungkol kay Mang Ernie. Kinabukasan ay maagang bumangon sa higaan si Abel. Nakita niyang abala na ang lahat sa pagsasanay sa pakikipaglaban at paghawak ng mga sandata, habang si Magno naman ay nakaupo at naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Ano, tara na? Handa ka na ba, Abel? Oo, handang-handa na ako, Magno. Ngayon na ba tayo magsasanay sa paggamit ng baril? Oo naman. Kailangan na natin magmadali dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatiling tahimik dito. Isa pa, balak ng tatay mo na isama ka sa paggala natin sa kabilang baryo. Maghahatid tayo ng pagkain sa kanila at ipapakita natin na hindi tayo masasamang tao. Tara na, sumama ka sa akin. Naunang naglakad si Magno, agad naman na sumunod si Abel. Inihanda nila ang mga gagamitin sa pagsasanay nila. Nalaman na rin ni Mang Ruben na gusto niya nang humawak ng baril, kaya labis ang tuwa na nararamdaman ng kanyang ama. Buong araw silang nagsanay sa pag-asinta at paglalagay ng bala sa baril. Pagsapit naman ng gabi, habang abalaan lahat sa paghahanda sa nalalapit nilang pagbaba sa baryo para maghanap ng mga bagong kasapi, umalingaw-ngaw ang pagsabog sa kanilang kampo. Isang pangkat ng sundalo ang agad na lumusob sa kanila. Sa bilis ng pangyayari ay marami ang nasugatan sa kanilang mga kasama. Maging ang kubo na tinutuluyan ni Aling Delia ay sumabog rin. Sumambulat sa katahimikan ng gabi ang ingay ng mga baril. Paglalagablab ng mga bahay na nasusunog. Lahat ay nakita ni Abel. Hinawakan niya ang baril at sinimulan na magpaputok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Meron siyang tinamaan, subalit mabilis na gumanti sa kanya. Naramdaman ni Abel ang pagdaplis ng bala sa kanyang balikat. Bumagsak siya sa lupa habang patuloy na nakikipagbakbakan. Si Mang Ruben naman ay lumapit sa binata habang nakatingin sa nasusunog na bahay nila. Anak! Tumakas na kayo! Hindi natin sila kaya! Kulang ang armas natin! Tay, hindi ko po kayo iiwan. Pinatay nila si nanay. Pinatay nila ang pamilya ng Kilusan. Hindi nagpaawat si Abel. Tumayo siya at nakipaglaban sa mga sundalo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng baril, kasunod ng mga sigawan ng mga kasama nilang hindi takot mamatay. Mula sa kinatatayuan ng binata ay nakita niyang tumayo si Mang Ruben. Kumislap ang suot nitong medalyon at tumalo nito ng mataas para iligtas ang isang batang nakatayo. Sa gitna ng labanan, saktong pagtalon ng kanyang ama, ay nayakap ang bata. Tinamaan ito ng bala sa likod. Kitang-kita ni Abel ang pagtalsik ng dugo mula sa sugat nito. Tay! Tay! Sige na ho! Kayo na pong tumakas! Ako na pong bahala sa kanila! Halos madapa sa paglapit si Abel
sa kinaroroonan ng kanyang ama, habang si Magno naman ang kumuha sa batang iniligtas ni Mang Ruben. Sa gitna ng labanan ay hinila niya ang kanyang ama papunta sa likod ng isang puno. Tay, may tama kayo. Tumakas na kay Tay. Kailangan na nating umalis dito. Hindi natin sila kayang labanan. Anak, ang nanay mo, wala na siya. Wala na ang nanay mo. Hindi kita iiwan dito, anak. Sasama ka sa pagtakas namin. Tay, kasama na si nanay sa mga ipinaglalaban natin. Pero ngayon, kailangan ko lumaban sa kanila para makatakas kayo, Tay. Abel, Commander Ruben, tama na ang pagtatalo nyo. Umalis na tayo rito. Hindi ito tamang oras para lumaban. Tara na! Mabilis na inalalayan ni Magno si Mang Ruben, kasama ang ibang mga rebelding may tama rin ng bala sa katawan. Marami sa kanila ang sugatan at konti na lang ang bala na naiipon sa kanilang magasin. Samantala, habang nagkakagulo, hindi sinasadyang napatingin si Abel sa nilalang na pumunta sa gitna. Mapula ang mga mata nito na halos hindi tinatablan ng bala ng baril. Nagpapaputok ng baril para protektahan ang kanyang mga kasamahan, pero natigilan siya nang masigurado kung anong klaseng nilalang ang nakatayo sa gitna ng kanilang kuta. Nang mga sandaling yun, ay nakalayo na ang iba nilang kasamahan. Naiwan sina Magno at Mang Ruben na naghihintay kay Abel. Maya-maya pa ay narinig ng binata ang pag-alingaw-ngaw ng sigaw ng pinuno. Kunin niyo lahat ng mga dapat pakinabangan sa mga gamit nila. Huwag niyo sila hahayaang makatangas. Patayin silang lahat! Kasabay ng pagsasalita ng nakakatakot na nilalang, biglang nag-anyong ibon nito at lumipad sa impapawid. Nagkatinginan ang mga natitirang rebelde at hindi sila makapaniwalang may mga bangkilan na naghahanap sa kanila. Mabilis na nilapitan ni Abel ang naghihintay sa kanya na si Mang Ruben. Tay, tara na po. Hindi sila mga normal na tao. Wala tayong laban sa kanila. Hindi rin natin sila malalabanan sa ngayon dahil marami ang sugatan sa atin. Tahimik tayong bababa sa lagusan. Tara na mga kasama, bago pa tayo maamoy ng mga aswang na bangkilan. Ang mga batang umiiyak ay biglang tumigil nang mabanggit ni Mang Ruben ang tungkol sa aswang na bangkilan. Habang si Magno naman ay may luha sa mga mata dahil iniisip nitong kasama ang kanyang mga magulang sa tinamaan ng granada ng mga sundalong bangkilan. Habang si Abel naman ay inaalalayan na maglakad ang kanyang ama papunta sa ginawa nilang lagusan. Ngunit pagsapit nila sa gitna ay nakiusap na si Mang Ruben. Anak, dito na lang muna tayo. Hindi ko na kaya. Sapat na siguro ang lagusan para pansamantala nating pagtaguan. Tama si Mang Ruben, Abel. Ligtas na tayo rito at hindi nila iisipin na dito tayo nagtatago. Mga kasama, magpapahinga na muna tayo rito. Baka maamoy lamang tayo ng mga bangkilan. Kailangan natin mag-ipon ng lakas laban sa kanila. Pagkasabi nun ni Magno, ay inalalayan nila na mahiga si Mang Ruben. Tinanggal nila ang bala sa likod nito sa pamamagitan ng nalalaman ni Magno sa pagtatanggal ng bala. Ginamot nito si Mang Ruben. Si Abel naman, hinubad niya ang kanyang damit at ibinalot yun sa kanyang ama. Iginala niya ang kanyang paningin at awang-awa siya sa sinapit ng mga kasamahan nila. Tay, hanggang kailan tayo magiging ganito? Kailan tayo makakalaban ng harapan sa kanila nang hindi tayo umaatras? Anak, hindi na tayo magpapatalo sa kanila. Simula ngayon, ay gagawin na natin ang lahat para mapigilan sila. Ngunit sa tulong mo, anak, panahon na para ipaubaya ko muna sa iyo ang pamamahala sa kilusan. Ikaw muna ang pansamantalang pumalit sa akin bilang kanilang commander. Ha? Pero tay,
Hindi po ako nararapat sa posisyong sinasabi niyo. Magagawa mo yun, anak. Kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Habang nagpapagaling ako, ikaw muna ang pansamantalang humalili sa akin. Tama si Commander Ruben, Abel. Panahon na para harapin mo ang nakatakda para sa'yo. Pamunuan mo ang kilusan. Lalabanan natin ang mga aswang na bangkilan. Hindi magiging tahimik ang baryo na to hanggat walang lumalaban sa kanila, anak. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo nauubos. Kung walang magtatanggol sa kanila, sinong aasahan mong lalaban sa mga halimaw na yun, anak? Kung hindi natin sila haharapin at ipapaubaya sa iba ang pagpuksa sa kanila, walang maniniwala sa atin na may aswang sa baryo na ito. At para magawa mo yun, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking makapangyarihang medalyon. Ano, Tay? Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo po sa akin ng medalyon na atardar? Oo, anak. Yan ang paraan para maayos mong pamunuan ng hukbo. Ikilalanin ka ng medalyon. Sa oras na mabigyan mo siya ng orasyong nakaukit sa likod ng medalyon, bibigyan ka niya ng proteksyon laban sa lahat ng sandatang tatama sa katawan mo. Kung may kapangyarihan po ang atardar, bakit tinablan po kayo ng bala ng baril kanina? Sapagkat ilang linggo ko na siyang hindi nabibigyan ng utob. Anak, tapos na ang pangangalaga ko sa medalyon. Panahon na para ipasa to sa iyo. Tanggapin mo na, Abel. Kailangan namin ng pinuno na katulad mo. Nakita ko na mahusay kang gumamit ng baril. Kahit kanina lang kitang naturuan. Kaya nararapat ka sa medalyon. Bibigyan ka nito, anak, ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu, sumpa at elementong makakasagupa mo sa labanan. Kunin mo ang itak sa dating bahay natin sa baryo. Yun ang magagamit mo sa data laban sa mga aswang na bangkilan. Pagkatapos na marinig ni Abel ang mga sinabing yun ng kanyang ama na si Mang Ruben, wala na nga siyang nagawa kundi tanggapin ang medalyon, habang si Magno naman ang nag-aasikaso sa mga sugatan nilang mga kasama. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos nila ang panggagamot sa kanilang mga kasamang sugatan, habang si Abel naman ay pinagmamasdan ang itsura ng atardar. Nakasandal siya sa lupang pader habang pinaiikot sa kamay ang medalyon. Naramdaman niya na lumapit sa kanya si Magno. Nagsisisi ka ba na tinanggap mo ang alok ni Commander Ruben? Hindi ako nagsisisi, Magno. Iniisip ko lang kung kaya ko bang pamunuan ng kilusan. Sana noon ko pa sinubukan na humawak ng baril. Hindi sana napahamak si nanay at ang mga pamilya ng mga kasama natin. Kung may magagawa naman pala ako at ang medalyon na to, sana noon pa nagamit ko na ito ng tama. Pero hindi pa huli ang lahat, Commander Abel. Ako man ay masamang-masama ang loob sa pagkamatay ng tatay ko. Pero wala akong magawa kundi iligtas sa buhay ng mga kasama natin, habang ang aking ama ay nasusunog sa kubo na pinagpapahingaan niya. Magno, hindi ko alam kung paano ipagtatapat sa'yo kung ano ang totoo. Pero hindi natin kasamang namatay ang tatay mo. Ako mismong nakakita sa katawan niya habang nilalapa siya ng baboy ramo. Hindi namin magawang ipagtapat sa'yo ni tatay dahil hindi namin alam kung paano namin sisimulan. At kung malaman ng mga tao ang tungkol sa bangkilan, magkakagulo at baka mabuwag ang samahan dahil sa labis na takot. Bumakas ang galit sa anyo ni Magno nang marinig nito ang ipinagtapat ni Abel. Kinuwelyuan siya nito sa damit at nanginginig ang kamay dahil sa labis na galit. Bakit ngayon nyo na sinabi sa akin, Abel? Nasaan ang katawan ni Tatay Abel? Nasaan ang katawan ng tatay ko? Kaibigan kita. Bakit? Bakit naglihim ka sa akin?
Patawarin mo ako, Magnum. Inisip ko lang kung ano mararamdaman mo sa sandaling malaman mo na namatay ang tatay mo dahil sa aswang na bangkilan. Pero wala kaming kasalanan. Ang pagkakamali lang namin ay hindi namin kagad sinabi sa iyo ang katotohanan. Pero ngayong alam mo na, at ang mga samahan natin ang tungkol sa mga aswang ngayon, wala nang dahilan pa para itago sa kanilang buong katotohanan na hindi lang sundalo, hasyendero ang kalaban natin dito, kundi pati na rin mga kampo ng kadiliman. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa amin. Pero maniwala ka, wala kaming kasalanan. Pabalyang binitiwan ni Magno ang damit ni Abel at umalis ito sa loob ng lagusan. Alam niyang magpapalipas ito ng sama ng loob. Maigpit niyang hinawakan ang medalyon at isang pasya ang nabuo sa isip niya. Babalik siya sa baryong inalisan nila para sa itak na sinasabi ng kanyang ama na si Mang Ruben. Kasabay noon ang paghahanap niya ng bagong kasapi sa kanilang samahan. Tahimik na umalis ang binata at tinahak ang daan papunta sa dati nilang tirahan. 2 oras niyang nilakad ang baryo. Lakad at takbo ang ginawa niya. Suot ang medalyon ay sinambit niya ang orasyong nakaukit sa kwintas. Habang ginagawa niya yon, ay naramdaman niya na parang nagkakaroon siya ng lakas at hindi nararamdaman ang pagod. Pero mula sa hindi kalayuan, natanaw niya ang mga kalalakihan na nakaluhod sa lupa. Pinalilibutan ito ng mga armadong kalalakihan. Pinahihirapan at nilalagyan ng piring sa mga mata. Pakaladkad ang mga yun na dinala sa lugar na siyang pupuntahan rin ni Abel. Pagsapit nila sa lumang bahay, ay pinaluhod ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki na may basket na nakasaklob sa ulo. Gawa yon sa abaka na merong butas para sa mata nito. Isa-isa nitong itinuturo ang mga nakaluhod na mga lalaki. Itinutok ng isang lalaki ang hawak nitong baril. Sabay paputok sa lalaking itinuro ng lalaking may basket sa ulo. Nanlaki ang mga mata ni Abel at nakuyom ang sariling kamao. Diyos ko, sino lalaking nagtuturo sa mga lalaking yun? Hayop sila. Wala silang mga puso. Binalot ng pag-aalala ang dibdib ni Abel nang makitang isa-isang pinapuputukan sa ulo ang mga lalaki. Hindi na siya nakatiis. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at inatake ang mga ito ng suntok sa muka. Mabilis niyang naagaw ang baril ng lalaking pumatay sa 2 lalaki at agad niyang pinaputukan ang mga ito ng baril sa ulo. Bumagsak ang mga ito ng sabay-sabay habang ang lalaking tagaturo ay hindi na nakatakbo at nanginginig sa takot. Hawak niya ang baril na itinutok yun sa ulo ng lalaki. Hayop ka! Wala kang puso! Pati ang mga lalaking to ay ipinapapatay mo! Lintik na daliri niyan. Maraming buhay ang pinatay mo. Hala sige! Lumuhod ka! Nanginginig ang kamay ni Abel dahil sa galit. Hindi niya inaalis ang pagkakatutok ng hawak niyang baril sa lalaki. Inalis niya muna ang nakataklob na basket sa ulo nito at nagulat siya nang makilala ito. Ikaw? Mang Baldo! Lintik ka! Ikaw palang traidor sa kilusan! Kasama ka namin sa lugar na nilipatan namin bago naganap ang pagpapasabog sa kuta namin. Ikaw ang ahas na nagturo kung nasan kami. Ang kamay mong hayop ka. Ilagay mo sa dibdib mo. Yan ang magiging marka ng pagiging hudas mo. Kaya pala namatay si Mang Ernie habang kasama mo. Kaya ngayon, ako naman ang ahatol sa demonyo ka. Hindi na napigilan ni Abel ang kanyang sarili. Kinalabit niya ang gatilyo ng hawak niyang baril. Inubos niya ang bala sa katawan ni Mang Baldo. Habang ang mga nauna niyang pinatay ay pinagsisisipa pa niya dahil sa labis na galit. Sinunog niya ang mga ito. Nang matapos ang binata, ay agad niyang pinakawalan ang 3 natitirang lalaking bihag.
Binigyan niya ito ng mga armas at nangako na sasama ang mga ito sa kanya. Kinuha na muna ni Abel ang tabak mula sa nasunog nilang bahay. Dinampot niya yun sa lupa. Mabuti na lang at hindi nasunog ang puluhan nito. Ngunit maitim na ang talim. Iwinasiwas niya yun sa ere. Napaatras ang mga kasama niya na para bang nakakakita ng mandirigmang sasabak sa gera. Humunta kayo. Maghahanap tayo ng mga taong biktima ng kalupitan ni Ignacio. Papatayin natin ang kanilang mga alagad at uunahin natin ang mga asyendero na nagpalaya sa ating lupain. Mga kasama, samahan niyo ako sa laban na to. Dahil sa pag-asang ipinangako ni Abel sa mga kasama, ay tinawag siya ng mga ito na Commander Abel. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw ng pakikibaka at pakikiisa. Nang gabing yun, ay sinuyod nilang apat ang kadiliman ng gubat, pati ng mga baryo. Inuna nilang pinuntahan ang kampo ng mga sundalo para makakuha ng sapat na sandata na magagamit nila sa labanan. Nagkataon na nagpapahinga ang mga ito habang nagbabantay. Ang iba ay natutulog sa kanilang mga pwesto. Walang kaalam-alam ang mga ito na nakakalapit na sila at nakakakuha ng mga sandata. Nagulat din ang binata sa 3 lalaki na nailigtas niya. Mahusay ang mga ito at talagang malaki ang mga nagawa para matupad ang kanilang sadya. Ngayong may sapat na tayong mga armas, bababa na tayo ng baryo para sa pagkain na madadala natin sa kuta. Simula pa lang ang lahat ng to, mga kasama. Lalaban na tayo at wala namang aapi sa atin. Lumapit sa kanya ang mga lalaking nailigtas niya at sabay-sabay na nagtaas ng mga kamay. Habang hawak ang sandata at isinisigaw ang pangalan niya bilang commander ng kanilang kilusan. Nagpatuloy sila sa paglalakad pababa sa bundok. Ngunit bigla silang nakarinig ng kaluskos ng yabag na parabang nakasunod sa kanila. Pinangunahan ni Abel ang pagpapatigil sa paglalakad at pinakiramdaman ang bawat galaw sa paligid. Humanda kayo. May mga nilalang na nakasunod sa atin. Agad na kumilos ang mga kasama ni Abel. Ikinasa ang hawak na mga baril at bawat direksyon ay tinututukan ng mga ito ng sandata. Habang ang suot na medalyon ng binata ay nag-iinit bilang babala na merong masamang elemento na nakapaligid sa kanila. Nagulat na lamang si Abel nang biglang tinalon ng isang baboy ramo ang nasa unahan nilang lalaki na si Tikboy. Gumulong ang mga ito sa damuhan, kaya agad na lumapit ang binata at sinaksak ang likod ng baboy ramo. Bago pa man makakagat ang hayop sa leeg ni Tikboy, ay pinaputukan na rin ito ng baril ang baboy ramo. Bumagsak ito sa lupa at kasabay ng paglagot ng hininga ng aswang, bumalik ito sa anyo bilang isang tao. Walang saplot at makintab ang balat dahil sa dugong umagos sa katawan nito. Nagulat ang mga kasama nila dahil ngayon lang nila nalaman na aswang na bangkilan ang baboy ramo. Maging alerto kayo sa paligid. Marami mga kagaya niya. Ang mga ngaas na patayin tayo dahil malaking sagabal sa kanila ang ating kilusan. Inalalayan nilang tumayo si Tikboy bago muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa lugar na yon, ay biglang humarang sa kanilang harapan ang mga naglalakiyang baboy ramo. Lahat ay umaangil na parabang asong nauulol. Tumutulo ang malapot nitong mga laway. Sa biglang paglundag ng kulay abong baboy ramo, tinamaan ng kuko si Abel sa dibdib, pero nakaganti kagad siya rito ng taga gamit ang tabak. Tinamaan niya ito sa leeg. Paulit-ulit niyang inatake ng taga ang katawan nito hanggang sa mamatay ang nilalang. Kagaya ng mga nangyari sa una, bumalik ito sa pagiging tao. Sina Tikboy, Berting at Romel, lahat sila ay nakipaglaban sa natitirang aswang na bangkilan. Habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga ito, biglang dumating si Magno
tumulong ito sa pakikipaglaban hanggang sa matalo nila ang mga aswang na bangkilan. Sinasabi ko na nga ba't kayo yan, Commander Abel? Saan kayo pupunta? Magno, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? E di sinundan ka. Nawala kayo sa paningin ko kanina. Mabuti na lang at narinig ko na nagpaputok kayo ng baril. Bakit ka nga nandito? Walang naiwan na magbabantay sa mga kasama natin. Kailangan na natin bumalik. Baka kung napano na sila. Pasensya ka na, Abel. Akala ko sumama ang loob mo sa akin dahil sa mga nasabi ko eh. Pero naisip ko na pareho lamang tayong biktima ng mga aswang na bangkilan. Wala na sa akin yun, Magno. Ang mahalaga, makabalik na tayo at baka nasa panganib na mga kasama natin. Hindi mo dapat sila iniwan. Tara na, mga kasama, sumunod kayo sa akin. Pagkasabi ni Abel ay mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng kanilang kuta. Mabuti na lang at hindi natuntun ang mga ito sa pinagtataguan na lagusan. Ibinaba ni Abel ang kanyang tabak at tumabi sa kanyang ama na si Mang Ruben. Nagkamalay na rin ito, saka lang napansin ng binata na naghilom ang mga sugat niya sa katawan. Nawala ang bakas ng kalmot at napalitan ng isang marka. Tay, may kakayahan po palang magpahilom ng sugat ang medalyon? Nawala pong sugat ko sa dibdib, oh. Palatandaan yan, anak. Nakinikilala ka na ng medalyon. Matagumpay mong nilabanan ng mga aswang na bangkilan, anak. Hindi magtatagal ay makakarating sa kanilang pinuno ang tungkol sa pangkat nyo. Commander Ruben, bukas ng umaga ay bababa kami sa bayan upang maghanap pa ng mga lalaking sasapi sa ating kilusan. Nagpatid na rin ako ng mensahe kay Commander Ligaya mula sa kabilang hukbo upang magpadala ng pagkain sa ating kuta. Maraming salamat, Magno. Magdoble ingat lamang kayo. Lalo pat ang ibang mga tao. Masama ang tingin sa ating kilusan. Naiintindihan ko po, Commander Ruben. Magpahinga na muna kayo, Tay. Kami na muna ang bahala sa mga kasama natin. Isang tango ang itinugon ni Mang Ruben sa sinabing yun ni Abel. Nagtulong-tulong sila sa paggamot sa ibang mga sugatan. Ang iba naman ay naghanap ng lugar na malilipatan nila pansamantala. Sumapit ang umaga, ay natapos nila ng maayos ang lahat ng bahay. Ngunit sa pagkakataong yun, ay napalibutan nila ng patibong ang bawat kuta nila. Yun din ang oras para bumaba sila sa baryo. Sina Magno, Tikboy at Abel lang ang umalis. Ang iba naman ay nagpaiwan para magbantay sa kuta. Habang tinatahak nila ang daan, ay bigla silang nakarinig ng ingay. Boses ng isang matandang nakikiusap na wag itong saktan. Teka lang, sa inyo ba ako dadalhin? Ano pa ang kailangan nyo sa akin? Nakuha nyo na gusto nyo. Ano pa ba ang kulang? Ngunit bingi ang mga lalaking kumakaladkad sa matanda, papasok sa kakahuyan. Nakatali ito at may bahid ng dugo ang damit mula sa pumutok na labi nito. Nagkatinginan sina Magno at Abel. Susundan natin sila. Ito na ang pagkakataon natin para malaman kung saan sila nagkukuta. Commander Abel, delikadong naiisip mong gawin. 3 lang tayo na susunod sa kanila. Baka mapahamak tayo. Hindi tayo mapapahamak, Magno. Basta't mag-iingat tayo sa gagawin natin pagkilos. Gusto ko lang malaman kung saan sila nagkukuta. Dahil tayo naman ang susugod sa kanila. Wala nang nagawa si Magno nang tumayo si Abel at sinundan ang pangkat ng mga kalalakian na may tangay sa matanda. Dahil maliwanag naman ang sikat ng araw, ay malinaw rin nilang nakikita ang daan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang isang kuta na napapalibutan ng maraming sako na puno ng bato. Mula sa kanilang pinagkukublian ay nagtataka ang magkaibigan sa natuklasan nilang lugar. Hindi ito basta kuta lang, Magno. Ito ang tribo ng mga aswang na bangkilan. Teka, sandali lang. Hindi ba't mga kasama niyo sa kilusan ng mga yan?
Anong nangyayari? Ba't sila gumagawa ng ganyan? Kung ganon, sila ang totoong gumagawa ng pagkakamali sa mga tao para sirain tayo sa paningin ng taong bayan. Nangingidnap sila ng mga mayayamang negosyante para kapalit ng malaking halaga. Nakakadismaya ang ganitong gawain ng mga sundalong yan. Kailangan natin silang pigilan. Lalapit ako sa ukbo nila. Magbantay muna kayo rito, Magno. Teka, nasisiraan ka naman ng ulo. Hindi ba nakikitang marami sila? At bawat pinto ay may nakabantay na mga tauhan nila. Saka tumingin ka sa itaas ng mga puno. May mga nagbabantay din doon. Magno, baka nakakalimutan mong ako ang namumuno sa kilusan natin. Kaya makikinig ka sa mga sinasabi ko. Ako lang ang papasok sa loob at magbabantay kayo rito. Naiintindihan mo ba? Magsasalita pa sana si Magno nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng baril mula sa loob ng tribo at nagulat sila nang makita ang 20 mga biyag na nakagapos ang mga kamay. Nakaluhod sa lupa habang nasa harapan ng matanda na walang tigil sa pakiusap sa mga lalaking tumangay rito. Ilang sandali pa ay dumating ang pinakapinuno. Nagulat sila na si Ignacio pa rin ang nasa likod ng mga ganong gawain. Mula sa kanilang pinagtataguan ay naririnig nila ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Matigas ka talaga, tanda. Talagang bumuo ka pa ng mga rebelde para guluhin ako. Naghahanap ka ba talaga ng kamatayan mo, ha? Ang buong akala mo ba ay mananalo ka uli dahil sa ginawa mong pagpatay sa mga magulang ko? Akala mo siguro, hindi ko alam na ikaw ang namumuno sa mga rebelde. Nagkakamali ka. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Nananahimik ako at hindi ako nakikialam sa mga ginagawa mo. Hindi pa ba sapat na kinuha mo na sa akin ang asyenda? Pati mga taong nakatira doon ay pinalayas mo na. Ano pa ba ang hinahanap mo? Kamatayan nila at kamatayan mo, tanda. Nakikita mo ba ang 20 mga biyag na to? Sila ang mga taong nagmatigas sa akin. Hindi nila ibinigay ang kanilang mga lupain. Kaya ngayon naman, papatayin ko na lang sila para mawala na silang lahat sa pamamahala ko. At ikaw naman, Commander Aguila, tapos na ang pamumuno mo. Kahit patayin mo ko, ay meron pa rin isang commander na tatayo at lalaban para sa karapatan na may hirap. Napakasama mo. Gumamit ka pa ng mga sundalo para patayin ang mga taong yon. Humanda ka dahil nalalapit na ang katapusan mo. Wala akong kinatatakutan at lalong hindi ko pa katapusan. Ang buhay mo ngayon ang hahatulan ko. Pero gagawin ko yun sa harap ng mga rebelding yun para sumuko ang pangkat ng mga taong kumakalaban sa akin. Tumayo ng tuwid si Ignacio. Pagkatapos ay kinausap ang mga alagad nito. Kayong lahat, bumaba kayo sa baryo. Ubusin yung lahat ng mga taong nakatira doon. Sunugin niyo ang kanilang mga bahay para mapilitan silang umalis sa kanilang lupain. Pagkatapos, ibintang niyo sa mga rebelde para tuloy-tuloy na ang pagkalat ng ating kapangyarihan sa lugar na ito. At ang matandang ito, na dating pinakamamahal nilang Commander Aguila, ay gagawin kong halimbawa para matakot sila. Huwag mong gawin ito, Ignacio. Walang kinalaman ng mga tao sa kasamaan mo. Ano ba ang gusto mo? Nasa iyo na ang lahat. Wala pa sa akin ang lahat. Hindi ko pa nakakamkam ang lahat ng lupain dito. Mangyayari lamang yon kapag patay na kayong lahat. Sige na, umalis na kayo. Patayin silang lahat at walang ititirang buhay. Agad na tumalima ang pangkat ng mga kalalakihang inutusan ni Ignacio para lusubin ang baryong tinutukoy nito. Kaya sina Magno at Tikboy ay sumunod sa alagad ni Ignacio. Nagpaiwan naman si Abel para iligtas ang mga biyag, pati na ang matanda. Hindi siya makapaniwala na ang matandang si Lolo Bino ay ang commander na umubos noon sa mga aswang na bangkilan. Kaya siguro naghihiganti si Ignacio dahil sa nangyari sa pamilya nito. Hinintay muna ni Abel na umalis si Ignacio
hanggang sa natira na lamang na nagbabantay ay ang 5 tauhan nito. Iginapos ang matanda kasama ng 20 biyag na nanghihina na dahil sa ilang araw na walang kain. Magaan ang hakbang ng paa ni Abel nang lumapit siya sa mga ito. Maigpit niyang hinawakan ang tabak at itinaga niya yon sa lalaking nakatalikod. Mabilis ang kilos niyang inatake rin ang 2 pa. Dahil sa ingay, napansin siya ng 2 natitirang bantay. Bago pa nakapagpalit ang mga ito ng pagiging isang baboy ramo, nagawa niya na kagad na gilitan ang leeg ng mga ito. Walang kahirap-hirap na napatay ni Abel ang mga bantay. Nasunog ang mga yun dahil sa kanyang mahiwagang tabak at suot na medalyon. Uunahin ko po kayong kalagan, Commander Aguila. Ikinagagala ko po kayong makilala. Sino ka? At bakit mo ako kilala? Ako po si Commander Abel. Ang pumalit po kay Commander Ruben. Bilisan na po ninyo. Tulungan niyo po akong kalagan ang tali ang iba pang mga bihag. Commander, nasa na mga kasama mo? Delikado, baka bumalik ang pangkat ni Ignacio. Kaya nga po bilisan yung kumilos. Iligtas natin po ang ibang mga bihag. Halos hindi lumapat sa lupa ang mga paa ni Abel nang isa-isa niyang kinalagan ng tali ang mga lalaki. Kanya-kanya ang mga ito ng dampot ng armas at nalaman ng binata na meron sa silid ng kampo na tambakan ng mga sandata. Lahat ay nagdala ng sandata. Nilimas nila ang armas ng mga ito, habang si Abel naman ay sa tabak lang umaasa ng panlaban sa mga aswang. Hindi pa man sila nakakalabas sa tribo, ay sinalubong na sila ng putok ng mga baril. Ngunit matapang na gumanti ang mga bihag. Wala nang pakialam sa kanilang mga buhay. Bawat palitan ng mga putok ay mas marami ang bumabagsak sa lupa na kalaban. Hanggang lumipas ang 2 oras na palitan ng putok, nagtagumpay ang pangkat ni Abel. Pinangunahan ng binata ang pag-alis sa lugar na yon. Papunta naman sa baryong pinuntahan ni Magno at Tikboy. Sumunod kayo sa akin. Lahat ng makukuha niyo mga baril dalhin niyo. Pati pagkain para may madala tayo sa kuta natin. Agad na tumalima ang mga inutusan ni Abel. Tinahak nila ang daan papunta sa baryo na sinalakay ng mga tauhan ni Ignacio. Hindi nga nagtagal ay narinig nila ang mga iyakan mula sa pamilyang nawalan ng bahay. Anak na nawalan ng mga magulang at mga inang nawalan ng mga anak. Lahat ay nagkalat sa lupa habang umiiyak. Masakit para kay Abel na dinuduraan sila ng mga tao habang sila ay naglalakad. Habang sina Magno naman ay malungkot na nakaupo sa putol na kahoy. Ang akala nila, tayo may gawa nito sa kanila, Commander. Wala kami nagawa ni Tikboy para pigilan sila. Marami sila at hindi kami nakalaban sa tauhan ni Ignacio. Ang lupit nila. Wala silang mga puso. Paanong hindi kayo nakalaban? Sana umisip ka ng ibang paraan. Anong paraan, Commander Abel? Paano kami lalaban sa puwersa ng mga bangkilan? Talagang mahihirapan ang mga kasama mo, Commander. Dahil ang kanilang kalaban ay di mga ordinaryong nilalang. Sila ang matataas na uri ng bangkilan. Sinasabi niyo po ba? Nahahayaan na lamang natin patayin ng lahat ng mga tao rito? Ganun ba, Commander Aguila? Hindi tayo lalaban sa kanila. Nasasabi mo lang yan dahil may medalyong ka. Kaya mo lumaban sa kanila, kaya mo makipagsabayan. Pero kami, paano kami? Baril lang ang sandata namin. Sabangan nila lang na kayang magpahilom ng sugat. Tama ang kasama mo, Commander. Wala na tayong magagawa sa kanila. Lalo pat sinira na nila ang tingin ng mga tao sa inyo. Kahit gumawa ka pa ng 1,000 kabutihan, 1 beses ka lang magkamali, kalilimutan nilang naging mabuti ka sa kanila. Ganon ang tao. Hindi ako makakapayag na maging masama tayo sa paningin nila. Mga kasama, tulungan niyo ang lahat ng mga sugatan. Isasama natin sila sa kuta natin. Hindi naman sa pinipigilan kita, Commander Abel. Pero ang kuta natin ay delikado rin.
Baka mas lalo silang mapahamak doon. Wala nang ligtas na lugar para sa kanila. Wala na tayong magagawa, kundi ang magsama-sama. Kung mamatay sila, mamamatay rin tayo. Kaya sige na, ilikas ang lahat ng mga sugatan at tulungan natin sila kahit tumanggi pa sila. Pinangunahan ng binata ang pagtulong sa mga lalaking sugatan. Maging sa mga batang walang malay, si Lolo Bino naman ay wala na rin nagawa sa desisyon ni Abel. Matyaga nilang tinaak ang daan pabalik sa kanilang kuta, ngunit pagdating nila roon ay nagulat sila sa kanilang nadatnan. Tumambad sa kanilang paningin ang mga tauhan ni Ignacio na namatay sa ginawa nilang patibong. Kaya nalaman nilang si Ignacio ang may pakana sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Sa halip, ang naiwan ay ang nasusunog nilang bahay. Nag-aalalang napasalita si Lolo Bino. Diyos ko, natuntun nila kayo, Commander Abel. Maaaring nakuha nila ang tatay mo at dinala nila sa kuta. Talagang nag-aanap na sila ng labanan. Pwes, hindi ko sila uurungan. Commander Abel, kung ano man ang binabalak mo, huwag na muna natin ituloy. Baka mas lalo tayo mapahamak. Magno, pwede ba? Bakit ba panay ang kontra mo? Isa ka na ba sa kanila, ha? Nandito ka para samahan ako sa laban. Pamilya ko ang dinala nila. Alalahanin mo sila ang pumatay sa tatay mo. Hindi mo ko naiintindihan, Commander Abel eh. Ikaw ang namumuno sa kilusan. Pero dapat isipin mo rin kung ano ang magiging kaligtasan ng mga tauhan mo. Kung ayaw nyo, ako ang kikilos. Lalabanan ko sila at hindi ko sila aatrasan. Huwag kang padadala sa damdamin mo, Commander Abel. Hindi sapat ang medalyon at ang tabak laban sa kanila. Alalahanin mong kakaiba silang nilalang. Nagtitimpi ng galit na napatingin si Abel sa matandang palaging sumasang-ayon sa kaibigan niyang si Magno, habang ang kanyang dibdib ay para ng minamaso dahil sa pag-aalala para sa kanyang ama. Hindi ito ang oras para pigilan ako sa mga binabala ko. Kung ayaw nyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero ako, ililigtas ko sa tatay kahit anong mangyari. Hindi na hinintay ni Abel na magsalita pa ang kanyang mga kasama. Iniwanan niya ang mga ito at tinahak ang daan pabalik sa kuta ni Ignacio. Naramdaman niya na merong mga sumunod sa kanya sa paglalakad. Nagulat siyang sumama rin ang mga ito sa kanya, lalo na ang mga lalaking iniligtas niya. Sinabi pa ni Tikboy na lalaban sila at sasamahan siya ng mga ito sa pagsugod sa tribo ng mga aswang na bangkilan, habang ang mga sugatan naman ay pansamantala nilang iniwanan sa dinaanan nilang baryo para doon gamutin. Muling ipinagpatuloy ng mga rebelde ang paglalakad. Nasa unahan ang binata at bawat takbang ay maingat silang nagmamasid sa paligid. Hanggang sumapit sila sa gitna ng kagubatan. Inabot na sila ng gabi sa daan. Mas lalo silang naging alerto sa mga kaluskos na naririnig nila. Maya-maya pa ay narating nila ang kuta ng mga aswang. Mas dumami ang bantay at halos mapalibutan ng mga sulok. Tumigil sila sandali sa likod ng puno at nagplano ng mga gagawin. Magno, Lolo Bino, dito lang kayo. Kami ang unang pangkat na papasok sa loob. Para kung may nakahanda silang patibong sa loob, hindi nila tayo matatalo kagad. Dahil merong pangalawang pangkat na susugod sa kanila. Dalawa lang ang isasama ko sa loob. Sina Tikboy at Tromel lang. Sige, pero mag-iingat kayo, Commander. Teka, sandali lamang, Commander Abel. May alam ako sa kapangyarihan ng medalyong Atardar. Kailangan mo dasalan muna ang medalyon kapag malalagay ka sa panganib upang mapalabas niyan ang kalasag na magbibigay ng proteksyon sa katawan mo laban sa bala o sandatang gagamitin nila sa iyo. Oo nga, Commander Abel. Baka gaya ka kay Commander Ruben. Hindi niya dinasalan
na para sa kalasag ang medalyon. Kaya tumalab sa kanya ang bala. Saglit lang nag-isip si Abel dahil muntik niya nang makalimutan ang tungkol doon. Kaya bago siya nagsimulang pumasok sa tribo, ay dinasalan niya yon ng taimtim nang siya lamang ang nakakarinig. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na nila ang paglapit sa kuta. Tatlo silang maingat na umakyat ng bakod na kawayan. Magaan din ang pagbagsak ng kanilang paa sa lupa. Sa gilid sila dumaan at lahat ng kanilang madaanan na bantay sa mga kulungan ay isa-isa nilang ginigilitan ang leeg. Hindi nga sila nagkamali. Naroon nga ang kanilang mga kasama. Lahat ay nakakulong. Nakabusal ang mga bibig kahit nasa loob na ang mga ito ng kulungan. Panay ang iling sa kanya ni Mang Ruben. Nanlalaki rin ang mga mata nito. Huli na para maintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama dahil naramdaman niya na ang dulo ng baril sa kanyang leeg. Nahuli rin ang dalawa niyang kasama. Pagharap niya sa may hawak ng baril, hinampas siya nito sa muka at bumagsak siya sa lupa. Nakita niyang nakatayo si Ignacio. Talaga naman palang mahina ang isip ng pumalit sa'yo, Ruben. Alam niya na maaari ka naming gamiting patibong laban sa kanya. Nasaan ang mga kasama mo? Akala mo ba, hindi ko sila mapapalabas kapag biyag ko kayo? Wala sila rito dahil natakot na sila. Hindi na sila mga rebelde dahil naduwag sila nang makita ang mga alagad mo. Kaya pakawalan mo na ang tatay ko. Tayong dalawa na lang ang maglaban. Hindi kita pag-aaksaya ng oras para labanan ka. Para sa akin, isa kang walang silbing commander kuno. Sige, igapos ng lalaking ito kasama ng dalawa niyang alagad. Sunugin sa gitna at ipakita sa kanilang mga kasama kung paano ko sila susunugin hanggang sa mamatay. Hinawakan ng mga tauhan ni Ignacio si Abel habang nagpupumiglas naman ang binata at matalim ang tingin na ipinukol kay Ignacio. Mga hayop kayo! Hindi kayo magtatagumpay! Hindi kayo magtatagumpay! Manasanang kukunin ng mga ito ang hawak niyang tabak nang bigla siyang tumambling. Nakaligtas siya sa pagkakahawak ng mga lalaki. Ginamit niya ang kanyang tabak para bihagin si Ignacio. Itinutok niya ang talim nun sa leeg nito at hindi ito kagad nakagalaw. Pero sa huli, umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagtawa. Hindi mo kami masisindak sa ganyan, Abel. Dahil hindi kami tinatabla na sandata ninyo. Gusto bang makita kung sino ba talaga ang kinakalaban mo? Agad na tinaga ni Abel ang alagad ni Ignacio mula sa kanilang harapan. Nasunog ito at naging abo. Nanlaki naman ang mga mata ni Ignacio. Sa labis, nagulat. Teka, ano ito? Anong ginawa mo? Paano nangyari yun? Hindi maaari! Hindi na mahalaga kung paano ko ginawa yun. Kaya pakawalan mo na mga kasama ko. Kung ayaw mong gawin ko rin sa'yo ang ginawa ko sa tauhan mo. Dahil sa utos ni Abel, napilitan si Ignacio na sumenyas sa mga tauhan nito para pakawalan ang mga bihag. Ibinaba ng mga ito ang kanilang mga sandata at hinayaan na makatakas ang mga bihag, habang sina Alex at Tikboy naman ay abala sa pagkuha sa sandata ng mga kalaban. Hinintay ni Abel na makatakas ang mga bihag, pero tumigim ang pinuno at mula sa likod ng bakod ay lumitaw ang mga nakapalibot na lalaking may mga pana. Humalakhak ng malakas ang pinunong si Ignacio. Ano? Akala nyo basta-basta kayong makakalis dito? Hindi mo ako basta-bastang matatalo.
Kaya ibaba mo na ang tabak mo. Dahil sa oras na mamatay ako rito, hindi rin kayo makakatakas dito ng buhay. Inilinga ni Abel ang kanyang paningin sa mga taong nakapalibot sa kanila. Lahat ay nakatutok sa kanya ang pana. Pero nagulantang ang lahat nang mula sa kakauyan ay sumugod ang mga kasama ni Magno. Nagsimula ang labanan. Lahat ng mga nakawala sa kulungan nakipaglaban na rin ng sabayan at dikdikan. Pati ang kanyang ama. Silang dalawa naman ni Ignacio ang nagharap. Naging isang bangkilan ito na may nakakatakot na itsura. Isang taong baboy ramo at agad na kinagat sa balikat si Abel. Pero mabilis din na naghilom yun. Ang mga pana naman na tumatama sa likod ni Abel ay parang may liwanag na pumipigil sa mga yon na lumapat sa balat ng binata ang sima ng mga pana. Lumitaw ang kulay dilaw na kalasag na gawa sa liwanag na nagbibigay ng proteksyon sa kanya laban sa pag-atake ng pinuno ng mga bangkilan hanggang sa tumigil si Ignacio sa pagsugod. Medalyon ng Atardar! Paanong napunta yan sa'yo? Puro katanong. Ang dami mong satsat. Tumigil ka na. Tapusin na natin ang laban na to. Katapusan mo na! Agad na sumugod si Abel sa kinaroroonan ng natitigilan na si Ignacio. Nilundag niya ito ng mataas, sabay taga ng kanyang tabak. Tumama ang kanyang taga sa kuko nito na ginamit na pansalag sa sandatang hawak niya. Nagmistulang mga talim na nagkikiskisan ang pagkakabangga ng kuko ng isang bangkilan at tabak ni Abel. Sinalubong ng suntok ni Ignacio ang muling pagsugod ni Abel sa kanya. Tumama ang malaking kamao ni Ignacio sa kanyang sikmura. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Nagtataka siyang napatingin sa humahalakhak na si Ignacio. Hindi sa lahat ng oras malakas ang medalyon na yan, Abel. Alam ko na sa sandatang may kinalaman sa talim at bala ang kaya lamang niyang protektahan. Ang kahinaan ng medalyon ay suntok na manggagaling sa aming mga bangkilan. Kaya tignan mo, ramdam na ramdam mo ang sakit. Hayop ka. Ngayong alam ko na kung ano ang kahinaan ng medalyon ko. Hinding-hindi nalalapat ang kamao mo sa katawan ko. Dahil papatayin na kita gamit ang sandata ko. Humanda ka! Muling umatake ng taga si Abel. Bawat tampas niya ay naiiwasan yun ni Ignacio. Pero hindi rin naman hinayaan ni Abel na tamaan ulit siya ng kamao ni Ignacio habang ang mga taong nakapalibot sa kanila ay nakikipaglaban sa mga alagad ni Ignacio na halos lahat ay mga aswang na bangkilan na rin. Nagbago ang anyo ni Ignacio mula sa pagiging taong baboy ramo, naging isang ganap na baboy ramo na ito. Makintab ang kulay itim na balahibo, mapupula ang mga mata, at higit na mas matalim ang pangil. Napansin niya na ganun din ang nangyari sa mga alagad nito. Parang iisa lang ang kanilang isip at galaw. Sa muling pagpapatuloy ng labanan, nakilala ni Abel ang aswang na si Ignacio. Anak ng putya! Ikaw! Ikaw ang baboy ramo na nakalaban ko sa kakauyan at pumatay sa ama ng kaibigan ko! Hayop ka! Magbabayad kang animal ka! Narinig ni Magno ang sigaw na yon ni Abel. Kaya't lumapit ito at pinaputokan ng baril ang aswang na si Ignacio. Habang si Abel naman ay nasa tabi ni Magno upang protektahan ito.
laban sa pinuno ng mga aswang. Hayop ka! Pinatay mo ang tatay ko! Ang dapat sa'yo ay tinatagtad ng pinong-pino! Katapusan mo na! Halos tumagos sa lupa ang bala ng baril ni Magno dahil nagagawa yon na maiwasan ng pinuno ng mga aswang na si Ignacio. Nang maubusan ng bala si Magno, si Abel naman ang kumilos. Tinaga niya ng paulit-ulit si Ignacio, pero tumalon ang baboy ramo at pumatak yon sa mismong tapat niya. Kinagat siya nito sa braso na agad naman na ibinasiwats ni Abel. Natanggal ang pagkakabaon ng pangil nito sa kanyang kamay, pero naulit ang pagkagat nito sa kanyang balikat. Sunod-sunod na suntok ang ginawa naman ni Magno sa ulo ng aswang na baboy ramo, pero hindi ito natinag. Sa halip, ginamit nito ang pana at sinipa nito ang kaibigan na si Magno. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit ito sa sakit. Si Abel naman, nakagat pa rin ni Ignacio. Ginamit niya ang kabilang kamay para suntukin ang muka nito. Ngunit malakas ang baboy ramo. Ramdam na ramdam ni Abel ang sakit. Nakita yon ni Mang Ruben. Pakawalan mo ang anak ko! Hayop ka, demonyo ka! Itinutok nito mismo ang baril sa ulo ng baboy ramong aswang. Ngunit naunahan naman ito ng paghampas ng buntot sa kamay nito. Bumagsak sa lupa si Mang Ruben at nakalabit nito ang gatilyo ng baril. Tumama ang bala sa tiyan ni Abel. Mabuti na lang at may proteksyon siya laban sa sandata. Habang nasa mahirap na sitwasyon si Abel, dumating ang isang kulay puting bangkilan. Nilundag nito ang baboy ramo at iniligtas si Abel. Sinamantalan ni Abel ang pagkakataon. Hinintay niyang maghilom ang sugat niya sa balikat bago niya ginamit ang tabak sa baboy ramo na umatake sa kanya. Kaya lang, nahirapan siya dahil masyadong malikot ang mga ito habang nakikipagpambuno sa bagong dating na bangkilan. Huwag mo sasaktan ng puting bangkilan, anak! Kakampi natin siya! Asintay mo ng tabak mo ang pinuno nila! Sige na, anak! Gawin mo na! Patayin mo ng demonyong yan! Tinunod ni Abel ang utos ni Mang Ruben. Inipon ni Abel ang lahat ng kanyang lakas habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa tabak. Buong lakas niyang itinarak ang talim sa nakahigang si Ignacio habang abala ito sa pakikipaglaban. Naramdaman ng binata ang pagbaon ng talim sa laman ng aswang. Ibinaon niya yon ng ibinaon hanggang lumampas yun sa lupa. Nagkakakawag ang aswang na baboy ramo. Lumayo ang puting bangkilan habang ito ay sugatan din. Hayop kang demonyo ka! Para to sa aking ina, kay Mang Ernie, at sa lahat ng mga taong pinatay mo nang dahil sa kasakaman mo sa lupa at kapangyarihan. Mamatay ka na! Pinilipit ni Abel ang hawak niyang tabak. Inikot niya yun habang nakabaon sa katawan ng aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw na nagpatigil sa mga natitira nitong alagad at mga rebelding nakikipaglaban dito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Pumalit ang ingay ng paglagablab ng katawan ng pinuno ng mga aswang na si Ignacio. Sumabog ang katawan nito at sumama ang abo sa hangin. Lahat ng mga nakatayong aswang hanggang sa iba't ibang panig ng baryo, sumigaw sila ng malakas at bakas ang sakit ng unti-unting tinutunaw ng apoy ang kanilang mga katawan. Gulat na nagpalinga-linga sa paligid si Commander Abel. Mula naman sa kanilang harapan, lumapit si Lolo Bino sa nakatayong kulay puting baboy ramo. Anak, paalam.
Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa amin. Umiyak ang bangkilan, ngunit nagbago ang anyo nito. Nanlaki ang mga mata ni Abel nang makilala ang baboy ramo na tumulong sa kanya para makamit ang tagumpay. Nanginig ang kanyang labi at kamay nang lumapit siya rito habang umiiyak dahil ang bangkilan ay walang iba kundi ang kanyang ina na si Aling Delia. Hindi ito totoong namatay. Nakatakas ito sa pagsabog. Nay! Nay! Isa po kayong bangkilan? Hindi kayo totoong namatay? Nakaligtas kayo! Umiyak ang kanyang ina at niyakap siya ng maigpit. Lumapit na rin si Mang Ruben na hindi na nagulat sa natuklasan dahil matagal na nitong alam ang tungkol sa pagiging aswang ng kanyang ina na si Aling Delia. Nay, kaya pala, hindi ko kayo nakitang kumain ng pagkain na kagaya ng sa amin ni tatay. Dahil isa po pala kayong aswang. At si Lolo Binuho, ang tunay kong lolo. Diyos ko, ang lupang kinukuha ni Ignacio ay pag-aari niyo po pala. Hindi ako makapaniwala, Nay. Pero ang mahalaga ay buhay kayo. Nandito kayo. Nay, tanggap ko po kahit isa pa kayong aswang. Umiling-iling si Aling Delia at mas dumami ang luhang lumalabas sa mga mata nito. Halos mabaliw sa takot si Abel nang makitang unti-unti nang gumagapang ang apoy sa katawan ng kanyang ina. Matutulad na rin ito sa mga kauri nito na bangkilan. Halos magwala si Abel nang makitang naging abo ang kanyang ina na si Aling Delia at nilipad ng hangin ang abo nito. Nay! Nay, hindi! Hindi maaari ito, Nay! Nay, bumalik ka! Tay! Lolo! Si nanay, bakit nasunog po siya? Bakit? Bakit nasunog ang nanay ko? Dala ng matinding bugso ng damdamin, pinagsusuntok ni Abel ang lupa hanggang sa dumugo ang kanyang kamao. Naramdaman niya ang sakit mula sa kanyang sugat. Saka lang siya inawat ni Mang Ruben dahil umaagos na ang kanyang dugo sa kamao. Saka lang nabawasan ang galit niya habang pigil-pigil ng kanyang ama ang mga kamay niya. Tama na! Tama na, anak! Tama na! Wala kang kasalanan. Tanggap ni Delia na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya tama na, anak! Tama na! Tay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit wala kayong sinabi sa akin tungkol kay nanay? Na isa pala siyang bangkilan. Dahil yun ang kahilingan niya, anak. Para sa kaligtasan niya. Itinago namin sa iyo ang buong katotohanan. Dahil biktima lang siya ng hawa ng aswang. Hindi ko alam nung una na anak siya ng pinakamayamang hasyendero sa lugar natin. Akala ko, nasaktan lang siya ng mga tao. Anak, bangkilan na siya nang matagpuan ko siya. Inalagaan ko siya at minahal. Hindi ko alam na pinagpasahan siya ng perlas ni Ignacio. Kung aswang si nanay, paano naman po ako? Sabihin niyo, tay. Aswang din po ba ako? Dahil may dugo na akong aswang. Hindi, anak. Sapagkat ang nagiging bangkilan lang ay kung sino lang ang tumanggap sa perlas. Apo ko, hindi ko alam
na ikaw na pala ang anak ni Delia. Kagabi, nag-usap kami. Sinabi niyang hahanapin ka sa kagubatan. Kaya nga nahuli ako ng alagad ni Ignacio. Dahil ang buong akala ko, ito ang kampo niyo. Pero sadyang pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana, apo ko. Nagkita na tayo. Tapos na ang paghahari ng mga aswang na bangkilan at wala nang dahilan pa para manatili kayo sa bundok. Hindi po, Lolo Bino. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng aming kilusan. Itatayo ko ang aming samahan at kami ang unang lalaban para ipagtanggol ang bayan natin. Laban sa mga sundalong tutuligsa sa aming mga karapatan. Walang makakapasok sa lugar natin. Hanggat nabubuhay ako, nagpagamit sila sa mga mayayaman para magkapal ng limpak-limpak na salapi at hindi sa tawag ng kanilang tungkulin. Basta na lamang nila kaming hinusgahan at tinatulan habang sila nagpapaalipin sa mga mayayamang politiko na walang ibang ginawa kundi ang mangurakot at magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya simula ngayon, ako na ang lalaban para sa ating nasimulan. Mabuhay ang bago nating commander! Mabuhay si Commander Abel! Mabuhay ka, Commander Abel. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng kuta ng mga aswang na bangkilan. Ipinagmalaki nila na kahit sila ay nawalan ng mga mahal sa buhay at sugatan, tagumpay nilang natalo ang mga aswang na bangkilan. Magmula ng gabing yon, nagsimula ang puwersa ni Abel at binansagan na kilusang mata ng medalyong atardar. Ang mga kababaihan na nakasama nila sa kuta ay pinabalik niya sa lupain ni Lolo Bino. Nagkaroon ng pantay na sweldo sa bawat manggagawa. Ipinamahagi rin ng matanda ang lupain sa mga mahihirap, habang si Abel naman ay ginawaan lahat para mas mapalakas ang puwersa. Ang ibang inaani nila na palay ay ipinapamahagi nila sa kapuspalad na manggagawang walang kakayahan na makapagtrabaho. Tumulong sila sa mahihirap. At kahit may mga sundalong nagagawi sa kanilang lugar, ay hindi sila nauunang makipaglaban. Maayos ang patakaran ng kanilang baryo, magmula ng maging commander, si Commander Abel. Lahat ng kanilang mga nasasakupan ay tumanaw ng paggalang sa nag-iisang commander na nagbalik ng katahimikan at kapayapaan sa baryo Masugbo. Ang bawat tao ay may karapatang mabuhay. Kahit isang halimaw, basta't mabuting nilalang, ay pinagpapala ng Diyos. Walang sinuman ang may karapatang angkinin ang lupang hindi nila pag-aari. Bawat lakas ay may kahinaan. Subalit kung lalabanan ang kahinaan, magtatagumpay ka sa kahit na anong laban ng hamon ng buhay. Ang mahalaga ay manatili ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Dahil kung pag-ibig o pagmamahal ang paiiralin ng bawat tao sa mundo, walang digmaan, gera o labanan ang magaganap dahil nagkakaisa ang tao sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sana wala nang dumanak na dugo para ipaglaban ang karapatan ng bawat isa o kumuha ng kapangyarihan sa lapi mula sa pinaghirapan ng taong bayan. Kapag naghari ang kabutihan sa mundo, magkakaroon ang lahat ng katahimikan at mapayapang pamumuhay.